Sa isang maliit na nayon sa Bihar, India, nakatira ang isang lalaking nagangalang Dashrath Manji. Ang kanyang buhay ay punong-puno ng pakikibaka. Ngunit ang kanyang kwento ay naging malamak dahil sa ginawa niyang hindi pangkaraniwang bagay dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa, pati na rin sa kanyang kanayon. Abay, paano man naman, gamit lang ang maso, pait at bareta ay nagawang gibain ng mamang ito mag-isa ang mabatong bundok na nakaharang sa kanilang liblib na nayon para makagawa ng kalsada. Mapapailing ka dahil matyaga at buong hirap niya itong ginawa sa loob ng 22 years. Take note, mag-isa lang siya. Malupit pa sa petmalu ang taong to. Kung nagawa ni Senador Mark Villar na gawing 20 minutes ang isang oras na biyahe sa kanyang panaginip, eto gising na gising. Walang hokus-pokus, tunay na pangyayari. Mula sa layong 55 kilometers na lakaran ng kanyang kanayon, ay pinaikli ni Dashrath Manji sa 15 kilometers lamang na lakaran dahil yan sa ginawa niyang kalsada. Ang tanong bakit kaya naisipan ni Manji na gumawa ng daan sa mabatong bundok? Hindi naman siya tatakbong senador sa India at hindi pa uso ang content creator noon. Pwes ating alamin ang mas malalim pa sa bangin na dahilan ni Manji at mga katakot-takot na pagsubok na kanyang hinarap bago niya nakamit ang tagumpay. Eto si Papa Dudot, Tito Jones para ipabot ang nakakamanghang kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa ni Dashrath Manji aka The Mountain Man ng India. Binansagan siyang Mountain Man kahit di niya kamag-anak si Barok o hindi dahil siya ay naninirahan sa bundok. Ito ay dahil mano-mano niyang giniba ang malaking bundok sa kanilang nayon para makagawa ng kalsada. Napaka-imposible pero nagawa niyang posible nang walang natanggap na kahit 10,000 galing kay Cayetano. Ito ang kwento. Si Dashrath Manji ay pinanganak noong January 14, 1934 sa Gelhor Village malapit sa Gaya, Eastern State of Bihar, India. Taong 1956 matapos ang mahabang panahon na pagtatrabaho sa isang coal mines, ay muling nakabalik sa kanilang nayon si Manji mula nung naglehas siya sa murang edad dahil sa kalupitan ng Malaromi Diaz niyang ama. Doon nakilala niya ang babaeng babago sa kanyang buhay na si Falguni Devi. Binigay ni Devi ang kanyang matamis na tae, STO. Di naglaon nga ay nakabuo sila ng isang pamilya at namuhay ng payapa sa isang mahirap na nayon sa Bihar, India na hindi abot ng kuryente at lollipop. Wala ring paaralan at napakalayo ng ospital. Puro bundok ang nasa paligid nila. Kailangan pa nilang dumayo at akyatin ang matarik na bundok na may taas na 300 feet na namamagitan sa kanilang nayon at bayan ng Wassergans para ma-access ang ospital, paaralan at iba pang pangailangan nila. Ganon din kung kailangan nila ng tubig ay dadaan din sila sa bundok na ito para marating ang pinakamalapit na ilog. Sa sobrang layo at hirap ng daanan paakyat sa bundok ay marami ang naghihingalong natigok dahil hindi umabot ng ospital at nadidisgrasya sa mabatong bundok na yan. Isang araw, habang patawid ng bundok itong si Devi para magdala ng pananghalian at tubig sa bukid kung saan nagtatrabaho itong si Manji, ay minalas dahil nadulas ito sa kanyang dinaraanan na matarik pa man din at dire-diretso siyang nalaglag sa ibaba kasama ng dala niyang pagkain. Walang kamalay-malay ang naiinip at tomguts ng si Manji sa kakaantay at nagtataka kung bakit late na ang kanyang foods. Nang may sumulpot na bata para itimbre sa kanya na nadisgrasya ang kanyang asawa. Nawala ang gutom ni Manji sa narinig. Mabilis pa sa food panda ay pinuntahan niya ang kanyang asawang masamang lagay para dalhin sa ospital. Pero dahil sa hirap at layo ng daan papuntang ospital ay di na ito umabot ng buhay. Sa nangyari ay nagmalaking kong na nagwala si Manji. Sinisi niya ang nakaharang na bundok sa kanilang nayon. Isinumpa niya sa kanyang sarili na hindi na makapambibiktima pa ang nagpapahirap sa kanilang bundok.
Sa buwisit niya sa bundok at may ganti ang kanyang asawa, pumasok sa isipan niya na gibain at ibuhos lahat ng galit niya sa bundok at gagawan niya ito ng kalsada para mapagaan ang buhay ng kanyang kanayon. Nagbenta si Manji ng alagang kambing para makabili ng maso, pait at bareta at sinimulan niyang gibain ng bundok. Pinapapuyan niya ang mga bato sa kabubuhusan ng tubig para madaling mabiyak. Kung pagmamasdan mo ang mabatong bundok, kahit si Thor ay tatamading gibain ito. Naging viral sa nayon ang pinagagawa nitong si Manji kahit di pa uso ang cellphone. Natatawa sila at inakalang nababaliw na siya. Wala ni isang naniniwala sa kanyang misyon at plano kahit sa kanyang pamilya at kaibigan. Ngunit mas matigas pa ang ulo ni Manji kaysa sa binibiyak niya. Wa-epek ang mga comment ng kanyang mga bashers. Mas ganado pa sa naka 1 million subscribers ay itinuloy niya lang ang nasimulan niyang laban. Alas 4 pa lang ng umaga nagsisimula na siyang bumayo. Pagsapit ng alas 8 magtatrabaho naman siya sa bukid hanggang 1:00 ng tanghali. Saka siya babalik muli sa bundok para ipagpatuloy ang biyakan hanggang dumilim. Hindi na nga naawat pa itong si Manji at hinayaan na siyang mag-break game. Lumipas ang ilang taon, dumating ang matinding tagtuyot sa kanilang lugar. Ang mga tao sa nayon ay nagsisipulasan muna na parang umiiwas sa Oplantokhang, nagbaka sakali muna sa ibang bayan. Inalok si Manji ng kanyang ama na itigil na niya ang kanyang ginagawang kalokohan at pumunta na lamang sa syudad para dun niya ipamalas ang kanyang sipag. Baka sakaling may mangyari pang maganda sa kanya at baka maka-high score pa siya dun. Ngunit tumutol si Manji sa kanyang ama. Gusto niya pa ring tapusin ang kanyang sinimulan. Dahil sa kawalan nga ng tubig at pagkain dulot ng tagtuyot, napilitang uminom si Manji ng maruming tubig at napilitang magsamgyup ng walang liyempo. Dahil dahon lang ang kanyang kinakain para maitawid ang gutom. Matindi ang pinagdaanan ni Manji habang tumatagal. Maliban sa gutom at uhaw, ay madalas pa siyang maaksidente. Ilang taon pa ang lumipas ay marami na ring naawa at nagbigay suporta sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain at pagtulong sa kanya na makabili ng ibang gamit. Hanggang sa noong 1982, pagkalipas ng napakahabang 22 years, ay sa wasak nakagawa ng kalsada si Manji sa gitna ng bundok. At may taas pa itong 25 feet, may lapad na 30 feet at haba na 360 feet. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanyang nagawa. Napapakinabangan na ito ng 60 nayon para pumunta sa ilog, ospital at paaralan. Mula sa layong 55 kilometers ay napaiksi niya ito ng 15 kilometers. Napabilis at napagaan ni Manji ang paglalakbay ng kanyang kanayon. Ngunit hindi pa kontento si Manji. Humirit siya na malagyan ng aspalto ang kalsada. Kaya naman humingi na siya ng tulong para malagyan ito. At maikonekta ito sa main road. Dahil olats talaga sa pera itong si Manji, akalain mo na naglakad siya papuntang New Delhi. Nagsubmit siya ng petition upang malagyat ng aspalto ang kalsada. Nandun na rin siya ay humirit na rin na matayuan sila ng ospital at malagyan ng patubig ang kanilang nayon. Namangha at naantig ang puso ng Chief Minister ng Bihar sa kanyang istorya. Parang si Carlos Yulo na nakahakot ng isang sakong medalya ang datingan ni Manji sa buong India. Kaya naman nagpasiklab din ang gobyerno nila siyempre. Ginantihan siya ng gobyerno ng 5 ektaryang lupa bilang pabuya sa kanyang nagawa. Ngunit subalit datapwat parang bidang pulis sa pelikula ay hindi ito tinanggap ni Manji dahil meron siyang mas malupitang plano na naman. Hiniling niya na i-donate na lang niya ito para pagtayuan ng ospital. Hindi niya raw kailangan ng mga pabuya, kasikatan at pera. Ang tanging nais niya ay kalsada, paaralan, trabaho at ospital. O siya, balik na lang tayo sa hinihiling niyang aspalto. Ayon sa kanilang mabagal pa sa pagong napilay na gobyerno, ay aabutin pa raw ng 30 years bago malagyan ng aspalto ang kanyang ginawang kalsada sa hindi may paliwanag na dahilan. Fast forward,
Noong 2012, pagkatapos nga ng 30 years na pangako ng gobyerno ay nalagyan ng aspalto ang kalsada. Sa kasamaang palad ay hindi na nakita ni Manji ang kanyang kalsada na malagyan ng aspalto. Dahil noong August 17, 2007 ay pumanaw si Manji sa sakit na gallbladder cancer. At noon namang year 2011 ay formal na pinangalanan ng gobyerno ang kalsada bilang Dashwat Manji Path. Isinunod nila ito sa pangalan niya na Manji. Maliban sa pagiging alamat ni Manji ay kinoconsider din siyang bayani ng karamihan dahil binigay niya ang buhay niya para sa kapakanan ng karamihan. Namatay man si Manji ay buhay pa rin ang kanyang alaala gaya ng kanyang binitiwang salita ng buhay pa siya na kailanman na hindi siya mamamatay sa kanyang pinaggagawa. Noong 2015 ay ginawan pa ng pelikula ang istorya ng kanyang maalamat na buhay na pinamagatang The Mountain Man. So yun, huwag kalimutang i-like ang video na napanood at pakimaso na rin ang subscribe button kung nabiyak ang puso mo sa ganitong content. Salamat sa panonood hanggang sa dulo ng kalsada. Hanggang sa muli.